Basahin po natin itong Acts chapter 9. Let's read. Bilang paggalang sa salita ng Panginoon, babasahin natin ito ng sabay-sabay. Ready, go. Samantala patuloy ang ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon, lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo, humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matatagpuan niya doon nakaanib sa daan. Ang bilis ha. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco. At nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya at ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Next slide. Tumayo ka at sa lungsod at do'y sabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi na siya makakita. Kaya't siya'y inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan ay Saulo. Siya'y mananalangin ngayon sa isang pangitain. Nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Verse 13. Sumagot si Ananias, Panginoon, next slide. Ngunit sinabi, upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, sa mga anak ng Israel, ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin. Ulitin niya po natin ulito. Siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari, sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo at sinabi niya, Kapatid na Saulo, pinapapunta ako rito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at muling mapuspos ng Espiritu Santo. Noon din nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo, kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Let's all be seated na po. Good morning sa ating lahat. Today is very special. Every Sunday po ay special po. Una, dahil ito po yung araw na nilaan natin talaga para kay Lord. You know, pag nagta-tithes po tayo and offering, we don't just give our tithes and offering in terms of monetary. We also give our tithes and offering in terms of time. Kasi po yung oras at panahon natin, yun yung pinakamatindi at malaking regalo na pwede nating maibigay sa ating Panginoon. Kasi nga po, time means love or life. Kaya kung meron kang pinagbugulan ng mahaba at maraming panahon, ay tsak po na yun yung pinaka-priority mo o mahal na mahal mo. And pangalawa, kaya po special yung araw na to because alam natin na ang first day of the week starts during Sunday, not Monday. That's why we give God our first. Tama-tama, next month, sa buwan po ng November, ay ang ating series po ay pinamagatan po nating first, coming from Matthew chapter 6, verse 33. At maghanda na po tayo dahil ang buwan na yon ay ibibigay natin sa ating Diyos ang buong buwan na yon para pasalamatan siya because during the month of November, it's going to be Thanksgiving month ng Zion Baliwag. Ibig sabihin, special Sunday po iyon. Magkakaroon po tayo ng mga special services at magkakaroon tayo ng potluck. Ibig sabihin po nun, merong isang Sunday service na kung saan
pagkatapos ng samba, hindi tayo kagad uuwi. Of course, magbabaon tayo ng food, pasosobrahan natin ng konti. Bakit? Sabay-sabay tayong kakain dito. Ang tawag po namin yan dito ay agape feast. Ibig sabihin po, tanghalian ng magkakapatid sa ating Panginoon. Amen? And then of course, yung ating inaabangan na first fruit para po sa gawain ng ating Panginoon. We always show to God our gratitude and acknowledgement sa lagi niyang ginagawa sa atin sa buong taon. Ngayong araw na to, tatapusin po natin yung series natin ngayon na ang pamagat po ay, ready go, Encounters with Jesus. And gusto ko lang pong i-review bakit mahalaga ang encounter. Kasi po ang encounter with God ay makakapagpabago sa iyong buhay. Makakapagpabago sa iyong buhay. Marami na po tayong nakatagpo, nakilala, paulit-ulit na nakikita, nakakasalubong, pero wala pong ibang tao na nakilala at nakatagpo natin na nakapagpabago talaga sa buhay natin liban sa ating Panginoong Jesus. At paulit-ulit nating binabanggit na pag nakilala at nakatagpo mo si Jesus, hindi po pwedeng hindi ka magbago o hindi ka mabago. Sapagkat ang Panginoon po talaga may dalang change in every encounter. No? So hindi natin sinasabi dito na ang encounter with Jesus ay face-to-face na physical, kundi it's more on an experience, hindi lang event. No? Sabi po ni Henry Blackaby, maraming mga Kristiyano, yung matatagal ng Kristiyano, nakagawian na po nila na dumalo at naging routine na lang sa kanila yung pagbabasa ng Bible, pagpipray, and even po yung pag-church. Na to the point po, nakaranas po sila ng tinatawag ko pong spiritual dryness. What do I say, spiritual dryness? You know, I've been a Christian since 1997, December 31. No? I've been a Christian, so ilang taon na po. And I've been a pastor for almost 20 years more. Sumabak po ako sa pagpapastor sa edad na 23 years old. At nakita ko po na pag hindi mo binantayan ang iyong relasyon sa ating Panginoon, pwede kang mahulog dun sa patibong na inuulit-ulit mo na lang to parang routine na lang. Kung minsan po ay gagawin mo to dahil out of obligation, out of duty, pero ang pinakamatindi dito, yung gagawin mo siya out of guilt. Mahirap kasi baka masabihan ka ng Panginoon, masabihan ka ng iba na, ba't di ka nag-church, ba't di ka nagbasa, ba't di ka nag-pray. And we don't want to do that because gusto ng Panginoon mag-alab talaga ang ating pagkakakilala sa Kanya. You know, ang Diyos po natin, inahilin tulad po siya bilang apoy na pwede pong magdala ng alab sa ating mga puso at excitement. Pinag-usapan din po natin sa mga una po na lessons natin about this series na mahalaga ang encounter kasi ito po'y hindi inaasahan. Sa mga panahon po na akala mo normal lang, even ngayong linggo na to, ngayong araw na to, pwede kang katagpuin, pwede kang kausapin, pwedeng magdala ang Diyos uli ng apoy at init sa iyong buhay. At ito po'y kakaiba, uniquely unique. Hindi ka pareho ng naranasan ng katabi mo, naranasan ni Pastor. Bakit? Kasi po, sa dami ng Kristiyano sa buong mundo, kayang katagpuin ng Diyos ang bawat isa sa atin sa kung ano mang pinagdadaanan natin. Kaya niya tayong kausapin. Alam niya ang ating kinalalagyan, alam niya ang ating sitwasyon, at kaya niya tayong maintindihan at kaya niya tayong ibalik sa dating alab kung papayagan po natin siya. It's because it's always God who initiates. He always invites. No? Iimbitahan ka niya, pero nasa iyo kung pauunlakan mo ang kanyang imbitasyon. At lagi, when God initiates an encounter, lagi po, ang layunin niya ang masusunod, hindi yung layunin natin, no? Hindi yung gusto natin. You know, when I was a young pastor, young Christian, nung umaattend ako sa church, pumupunta ako sa church kasi may crush ako. Sino ho dito dati, ganun yung pananaw mo, no? Makikita ko lang si ganito, no? Ganyan, no? Pero wrong motive, RM, no? Wrong motive. Maling motibo, pero along the way, I was confronted by the Lord na dapat hindi ganon, no? Sino ho dito? Guilty, ganyan. Iba naman po, nag-church kasi bago yung damit, yan, umiilaw yung sapatos, ganyan. O di kaya naman yung iba po, nag-church kasi po, pinagpala, nakatanggap ng blessing, may dahilan ako, no? Pero you know, yung mga time o moment na hindi natin inaasahan, lalong-lalo na po yung mga time that we don't feel like going to church. Yan yung mga moment na kinakatagpo tayo ng ating Diyos. Sabi ko nga po, in our weaknesses and vulnerabilities, when we show signs that we want to depend on God, we can't do this, even in our point of weaknesses, basta nandun yung hunger, nandun yung hangarin, lagi tayong kakatagpuin ng ating Panginoon. Amen? At lagi itong may dalang sorpresa at pagbabago sa ating buhay. Sa mga nakaraan, pinag-aralan natin si Zacchaeus. Pwede niyong sundan yan sa YouTube.
And please, mag-subscribe po kayo, mag-like po kayo para dumami naman po yung madagdagan naman. No? And then, we talk about the Nicodemus experience or encounter with the Lord Jesus Christ. Recently, last Sunday, we talk about isa pong kakaibang enkwentro kasi yung babaeng ito ay in a culture wherein men are most dominant sa kultura nila. Brinik ni Lord yung barriers na yon sa encounter na yon. Bakit? Ipinakita niya yung halaga ng mga babae sa Middle East. At magpasa hanggang ngayon, ang pagbabagong iyon na nadala ng babaeng iyon ay hindi lang po sa spiritual, kundi cultural din. Itinaas ng Diyos yung antas ng mga kababaihan. No? The marginalized sector. So today, we're going to talk about the importance of encounter. But before I share to you the next and the last character or person in the Bible na aking pag-uusapan, bakit mahalaga ang encounter? Ngayon po, nag-i-internship po ako. Actually, 3 ang pinupuntahan ko. Pag Wednesday, pupunta akong Ermita, Manila. Bababa ako ng United Nations, gigising po ako dito ng mga bandang 5:00. Bababa ako sa 5th Avenue, sasakay po ako ng LRT. Napansin ko, nagbago na po yung mga pangalan ng station. Fernando Pu Jr. Station. Naalala niyo pa, no? Yamaha Monumento. Sabi ko, tama ba binabaan ko? Ba't Yamaha na dito, no? Japan ba to, no? And then, bababa po ako ng United Nations. Pero nagkamali ako nung una, bumaba ako sa Central Station. Sino po dito nakakaalam? Anong meron sa Central Station? Nandun yung SM Manila. Tama, di ba? Pagbaba ko sa Central Station, meron dong famous na daanan na pagka bago ka lang, malilito ka. No? Pagpasok mo, yung bang rotating po na daan. Hala, nung una kong pasok doon, nagpaikot-ikot lang ako. Sabi ko, paano ba lalabas dito? No? Tatimingin mo, pastor, tatimingin ka. No? Tagal ko na palang di nakakaluwas. No? And then, na-realize ko, malayo palang lalakarin ko from Central Station papuntang Ermita. Malapit po sa Emilio Aguinaldo College. No? May team yan sa UAAP. Talaga nagkwento pa talaga ako. No? Na-realize ko na sa UN pala dapat bababa. At pagbaba mo po doon, yun, lalakarin na lang, daan ka dito sa Popeyes, sa may Subway. No? Hindi po ako kumakain doon, huwag ko kayo mag-isip na. No? Pag uwi ko po, mga bandang gabi na. Kahapon, galing po ako sa San Ildefonso sa Aztec, no? Sa isang lugar na kung saan placement area ko po for internship as a graduating counselor. Nag-aaral po ako ng MA in Pastoral Counseling because I want to really be trained and equipped para po sa church at sa ibang mga marginalized sectors, maabot po natin sila. Nakakapagod po yung buhay. Amen? Nakakapagod po yung schedule natin. Meron pong tinatawag ang mga climbers, but not just climbers or hikers. Sino ho dito mahilig yung umakyat, no? Pumuntang bundok, no? Para lang to refresh to renew, no? Pero yung mga experienced hikers po, nakakaramdam sila ng fatigue. And sometimes, lagi po daw ang challenge yung nasa gitna, yung middle. Baback out ba sila? Magpapatuloy sila. They call this syndrome na kung tawagin po natin ay the third man syndrome. Well, the third man syndrome or factor, it refers to the reported situation according to the experiences of these mountain climbers, no, where an unseen presence, such as a spirit, or maybe someone, imaginary, provides them comfort, strength, support, and motivation to push through and continue in life. Alam niyo pong amazing po, marami ho sa kanila dito, alam nila sa kanilang sarili, dalawa lang sila at nag-give up na sila, pagod na sila, yung iba'y napipilayan. But along the way, they could see another man. The third man. Sino to? At amazingly, nakakausap nila and this man also talks to them. Sabi nila, ito si ganito, o ito yung kaibigan natin. I didn't know na tatlo pala tayo. I didn't know na hindi pala tayo dalawa, no. Pagdating nila dun sa pinakatuktok o peak na kanilang pupuntahan, bigla hong maglalaho, mawawala. Of course, because it's imaginary, yung pangatlong tao na to. Hindi ko alam kung sino ito, anong klaseng spirito ito, but I think we get the concept, we get the idea that in this life, we need this third man. We need Jesus, we need the Holy Spirit to empower, to strengthen, and to support us para magpatuloy sa ating buhay.
That's why we need this fresh encounter para makapagpatuloy sa ating Panginoon. Amen? Sige nga po, pumalakpak nga po yung naniniwala na merong Diyos na nangakong hindi tayo iiwanan ni pababayaan man. No, you experience that na when you're driving, when you're traveling, very tense ka, alam mo yung kakatagpuin mo, matinding hamon, may kakausapin ka. And then you start to hallucinate, you start to talk to someone. You start to converse with this someone na hindi mo alam kung totoo ba siya o hindi. But you know, you're talking to God, no? And amazingly, God talks to you also. At nangungusap po siya, no? And I've been there, no? At dito natin makikita, talaga pong totoo po ang pangako ng Panginoon na pag nauhaw ka sa Kanya, na-excite ka sa Kanya in your vulnerabilities and weaknesses, really God will encounter you and strengthen you and empower you to continue in this life. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Ngayong umaga na to, gusto ko pong tapusin ang series na to sa isang very prominent, medyo umakyat tayo ng konti. Doon sa Samaritan woman, level lang. Nicodemus, kay Zacchaeus, very important sila na mga karakter. Pero lalo na po yung pang-apat na to because we're going to talk about Saul of Tarsus. Saul of Tarsus, no? Pinamagatan ko lang po ito ng simple, from Saul to Paul. No, minsan pumunta kami somewhere in Mindanao. Sabi ko, basahin nyo nga po ito. Sabi nila, from Saul to Paul. No, okay. Sabi ko, from Saul to Paul. No. Pero kung nandun ka, yun yung language mo, yun talaga yung literal na pagkakabasa. No? From Saul to Paul. No, wala na pong pasintabi. Bakit mahalaga ang encounter na to? Kasi ang pinakapunto natin ng pag-aaral, hindi lang po tayo ma-inform. You know, marami mga Christian, daming natututunan, daming dinadownload sa YouTube, pinakikinggan, marami tayong binabasa. But the purpose of our study sa scripture or whatever resources that we have is not just to gain information, kundi matutunan natin paano natin ito iaakma sa pang-araw-araw na buhay. Paano tayo mapapalalim sa ating Panginoon, paano tayo mapapatatag sa ating pananampalataya. Pero ang pinakamatindi dito, the purpose of every study, paano tayo mababago. Lagi ko itong sinasabi, hindi lang mahalaga yung pag-akyat mo sa church, mahalaga din paano ka bumababa. Kasi ang sermon hindi natatapos pag sinabi ng pastor, tapos na, closing time na, prayer na. Hindi po, ang sermon nagsisimula pa lang, pagbaba mo, bakit? Doon mo pa lang siya i-apply. Amen? Doon pa lang natin i-apply. At you know, ang pagpapala ng salita ng Diyos, hindi po natin nakukuha sa pakikinig lang, kundi sa pagsasagawa, pag isinasa buhay po natin ito. Of course, sa tulong po ng ating Panginoon. So, we talk about change as a main results of an encounter with the Lord Jesus Christ. Ano ang impact nung na-enkwentro ni Pablo, Saulo muna siya bago siya naging Pablo, no? Si Jesus. Anong impact? 5 bagay po at mabilisan lang po ito. Number 1, sa buhay ni Pablo ipinakita po ng Panginoon ang kapangyarihan ng gospel o ng mabuting balita. Wow! Alam niyo kung bakit? Sa isang taong may tuturing po na relihiyoso, expert of the law, he was actually a Pharisee. Hindi po siya ordinaryong tao. Siya po ay may lahing Hudyo, siya po ay may lahing Pariseo, siya po ay may alam sa Biblia, sa batas. Siya po'y isang dating kaaway, manguusig, pinapapatay niya. Ang una pong martir sa Christianity na pinapatay niya si Stephen. Si Stephen. Hindi po si Stephen Curry, ha? You know, the word Stephen means crown. Putong o corona na ibibigay ng Diyos sa kanya pagharap niya sa Panginoon, no? Kaya napansin niyo po, ganun yung mga projection ng mga NBA player, no? Minsan crown o minsan pointing up, no? Pero sa isang former enemy na kagaya niya, sino makakapag-isip at makakapag-expect na pwede pala siyang baguhin ng ating Panginoon? I mean, come on, isipin mong isang tao na sa tingin mo, hindi pwedeng magbago, hindi makakilala kailanman. Hindi tayo mangangahas na imbitahan man lang siya o bahagyan siya ng gospel. Bakit? Iisipin natin, hindi kasi ito makikinig talaga eh. When we look at the story of Apostle Paul, no one is beyond redemption. Lahat kayang baguhin, lahat kayang pagpalait at iligtas ng ating Panginoon. Ganon po ang importansya ng buhay ni Apostle Paul. In fact, nung siya'y nakakilala na sa Panginoon, sinabi po niya ito, matutal po niya yung kanyang karanasan
kung gaano po ka makapangyarihan ng mabuting balita. Romans 1 verse 16, sabi dito, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito'y may dalang kapangyarihan para sa kaligtasan sa bawat sasampalataya. Sa unang libro po na sinulat niya, Romans 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power unto salvation for everyone who believes, to the Jew first and also to the Gentiles. I don't know sino nag-share sa kanya. Maybe it's Ananias. But I think hindi lang po hiya ang nararamdaman ng unang nag-share kay Pablo, kay Saulo, kundi takot din kasi kilala nila ito eh. Ito po ay mamamatay tao. Ito po ay relihiyoso na talagang pag nalaman niyang ikay follower ni Jesus, ikaw po ay papatayin. Ikaw po ay lalagyan talaga ng death threat at ikaw ay tsak na mamamatay. Pero nung na-experience po ito ng Apostle Paul, sabi niya, mula ngayon hindi ko na ikinakahiya ang mabuting balita. Wow! Pangalawa, bakit mahalaga ang encounter ni Pablo kay Jesus? Because sa buhay ni Pablo, ipinakita po yung inclusivity of God's salvation plan. No? When we hear the word inclusivity, ang kabaliktaran syempre niyan ay exclusivity. No? Halimbawa, itong subdivision sa tapat natin, it is considered as exclusive subdivision. Pag sinabing exclusive subdivision, hindi lahat pwedeng maka-access, makapasok. Hihingan ka ng ID, ano pa ba? Hihingan ka ng, ano pa hihingin sa'yo? Membership o kung ano pa man. No? Pero dahil syempre, tapat po tayo dito at meron tayong kapatiran na taga doon, banggitin ko lang po yung pangalan na yun, pinapapasok na kagad tayo. Okay. So sabi ko, hindi pala exclusive, nakakapasok din. No? Pero, ang pinaka-the best po talaga dyan ay dahil pag meron pong event dito, nagbibigay po tayo ng food. So pag nalaman na, ay pastor, church pala yan, pasok kagad. Sabi ko, iba talaga, no? May inclusivity na ginagawa ang Panginoon. No? Ang ibig ko pong sabihin ay, ang gospel ay para lang dapat sa Hudyo. Kasi si Jesus ay Hudyo eh. Pero nung binago at naligtas si Apostle Pablo, tinawag siya ng Diyos, mula ngayon, hindi lang Hudyo ang maliligtas, hindi lang para sa Hudyo ang gospel. Mula ngayon, ang mabuting balita at ang plano ng Diyos ng pagliligtas ay para din sa mga hintil. Pag sinabing hintil, yung walang lahi ng Hudyo. Basahin natin tong verse na to, Acts 9:15-16. Ready, go. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon, sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hari, sa mga anak ng Israel, ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Ganyan ang Panginoon eh. Manguusig ka dati, paparanas ni Lord sa'yo yung hirap na pinagdaanan na ikaw mismo ang gumawa noon. And I experienced that. Yung pamamahiya ko dati, yung pambabastos ko, no, na-experience ko yan. But okay lang po dahil para kay Lord, no. And then, ang pinakamahalaga po dito, bakit mahalaga encounter ni Paul kay Jesus? Yung tinatawag ko pong the 3, pero some says it's 4 missionary journey. Why? The 3 and the 4 missionary journeys ni Apostle Paul. When we say missionary journey, ang unang nagpauso at nakaisip na dapat ang gospel, hindi lang po nilalakad, ibinabahagi sa kapitbahay, kundi itinatawid sa dagat. That's missionary journey si Pablo. Dito, na-birth out yung tinatawag nating missions o pagmimisyon. Yung kapatid ko po ay missionary sa Laos ngayon. No? So, through this missionary journey, listen very carefully, isa po sa mga lugar na napuntahan ni Apostle Paul, yung Asia. And some says na ito yung instrumental kung bakit nakarating yung gospel sa Asia miski po sa ating lugar. Ganon po ka-importansya yung nagawa. Ito po ay nag-cause ng cultural at global transformation. Dito po, kinuha ang modelo ng iba't ibang mga churches pagdating po sa pagmimisyon. Bakit? Nakita po nila yung ginawa ni Apostle Paul. Tingnan natin yung Acts 13 verse 4. Sabay-sabay natin basahin, ready, go. Dahil sina Bernabe at Saulo ay nagpunta sa Seleucia at buhat doon sumakay sila ng isang barkong papunta sa Cyprus. Nang dumating sila sa Salamina, ipinahayag nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo doon, katulong nila si Juan sa kanilang mga gawain. Wow! Number 4, the establishment of the churches. Ang isa rin pong nagpauso ng church planting, house churches, si Apostle Paul. Mababasa natin sa
Pauline epistles, ibig sabihin, mga librong sinulat ni Paul sa New Testament, kung paano binabati niya ang mga kapatiran sa Efeso, ang mga kapatiran sa Colose. Bakit? Siya ho ang nagpasimula at nagpauso. At talagang strategically naglagay ng mga simbahan sa mga syudad. At ito po yung naging instrumental bakit na-save ang mga hari, ang mga emperador, ang mga Roman centurion, ang mga Roman soldiers, yung mga general. Why? Because strategically nakalagay ang mga simbahan na to, even though during this time naka-house arrest po si Apostle Paul. Ganun po yung impact ng pagkakakilala ni Apostle Paul. Basahin natin itong Acts 9 verse 10. Tumagal siya roon ng 2 taon, kaya't lahat ng naninirahan sa Asia, maging Hudyo o Griego, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Ito pong ginagawa natin ngayon. Yung konsepto po ng life group, cell group, Bible study, sa kanya po galing yon. Doon po kinuha yung modelo na yon. Na bago po maghanap muna ng malaking lugar, simulan muna ang mga gawain na ito sa bahay-bahay. Hanggang yung mga house churches na to lumaki, lumawak, at naging isang malaking simbahan. At panghuli po, bakit mahalaga encounter po ni Paul kay Jesus? Because of Apostle Paul, siya lang naman po ang sumulat ng halos kalahati ng buong Biblia. Halos kalahati because he wrote Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, Philippians, lahat po ng mga chance na mababasa natin sa Bible, siya po halos ang sumulat po doon. Now, bakit po, Pastor? Ano pong impact po ng Bible na yan? Ng mga verses na yan? Well, mahaba-habang pagkukwento yan, pero in our study sa seminary, sa theology, through Apostle Paul, dito po lumabas yung mga famous doctrine na pinangahawakan ng ating faith ngayon. Regardless kung anong church yan, malalaking simbahan man, CCF, BCF, or ZCF, Zion Christian Fellowship, o maliliit na mga simbahan, dito po lumabas sa mga librong sinulat ng Apostle Paul yung tinatawag nating Magna Carta of Christian Liberty. When we say Magna Carta of Christian Liberty, through the book of Romans o Galatians, dito lumabas yung pagtuturo ni Pablo na dapat hindi na tayo nabubuhay sa batas, kundi sa grasya ng ating Panginoon. So pag binasa mo yung Galatians, parang nagtatalo po dyan yung law, laban po sa grasya o grace ng ating Panginoon. Pero in a way, yan po ay isang katuruan na nagsasabing o sumusuporta na ang ating pananampalataya ay hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, kundi sa pagtitiwala kay Jesus, sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, at higit sa lahat, sa kanyang grasya sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo. And through these letters or epistles, lumabas din po dito yung main foundation of our faith. Now, medyo bored po kayo ngayon, pero I'm just saying, kasi para ma-appreciate nyo po yung tinatawag po naming 5 solas. Ano po ibig sabihin ng sola? Sola means one, first, nag-iisa. Una po, sola scriptura. In other words, walang ibang reference pagdating sa kaligtasan, pamumuhay ng tama, liban po sa Biblia. In other words, pwede mong basahin yung ibang mga libro ngayon, pero dapat hindi siya contradicting sa salita ng Diyos. In other words, ito yung pinaka-main reference natin. Di ba yung mga teacher, may mga reference book sila, di ba? Ito yung main reference, ang Biblia. Sola Scriptura. Unlike other religion, marami silang mga libro pa na iba na may kinalaman sa tradisyon, paniniwala. Pero ang Kristyanismo naniniwala through the writings of Apostle Paul that there's only Scripture alone. And then, sola fide. Everybody say sola fide. Faith alone ang nagliligtas. Hindi works. Kahit anong dami ng ambag mo, kailangan mo munang tanggapin at kilalanin siya at pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Sola fide means faith alone can save a person. Sola gratia means grace alone, yung grasya ng ating Diyos. Ang dahilan kung bakit tayo naligtas, sola Cristo means only Jesus has been given the name above all names, that every knee will bow and every tongue will confess that He is Lord. Amen. And then sa dulo ng lahat ng ito, pag tayo'y nabuhay sa pananampalataya, sa grasya at habag ng ating Panginoon, listen, ang buhay po natin dapat ay nabubuhay na nagbibigay parangal lagi sa Kanya. Sola Deo Gloria. Anong ibig sabihin niyan? To God always be the glory. Ang kapurihan lagi ay para
sa ating Panginoon. Kaya pag pinagdugtong-dugtong natin yung mga encounters na ating pinag-aralan dati, ito yung culminating point, ito yung pinaka-climax. Wow! Una si Nicodemus, una si Zacchaeus, si Nicodemus, yung Samaritan woman, and then si Paul, no? Matindi pala ang mga tao na nakaka-enkwentro, nakakatagpo ang ating Panginoon. Amen? Let me read to you many comments ng mga scholars na nauna pa sa atin kung ano po ang masasabi nila kay Apostle Paul. Si F.F. Bruce, sabi niya, isang biblical scholar, no single individual has done more to shape the Christian faith than Apostle Paul. Hindi po yung mga famous ngayon na mga pastor na nakikita sa YouTube. Of course, magaling sila, mahalaga sila, but it's Apostle Paul. Pangalawa, sabi po ni Augustine of Hippo, isa pong church father. Sabi niya, Paul was the chosen vessel who drank deeply from the fountain of grace and poured it out to the nation. Minatanggap siya sa Diyos pero hindi siya nakontento eh. Ibinuhos niya ito, hindi lang sa isang lahi, binuhos niya ito sa buong mundo. Sa isang bansa, sa maraming bansa. That's why may Christianity over the whole world. Si Billy Graham, isang evangelist, anong sabi niya? Paul's life was a demonstration that God can take the worst of sinners and make them the greatest of saints. Oh, ganda no? Ang buhay ni Pablo, isang patotoo o isang kapahayagan na kahit ang pinakamasamang tao, murderer, kagaya ng Apostle Paul, ay pwedeng baguhin at gawing santo at linisin ng ating buhay na Diyos. Si John Stott, one of my favorite commentators, sabi niya, Paul's gospel was revolutionary because it announced a new humanity in Christ, a unity beyond grace, race, class, and gender. Bakit? Pinahalagahan din po niya yung halaga ng mga babae, ng mga matatanda. Mababasa natin sa Book of Timothy, young mothers, listen to the old ones. Pakinggan nyo yung mga mas may edad sa inyo. May tendency kasi minsan mga bata, di na nakikinig. And mga adult mothers, listen to the younger ones. What is that? Cultural bridge. Amen? Amen. No? Next, si N.T. Wright, sabi niya, Paul was not just a theologian but a builder of communities whose vision of the risen Jesus reshaped the world. In a way, Paul became a bridge. Everybody say bridge. Sino dito, marami kayong magkakapatid, lagi nag-aaway, ikaw yung taga-paayos, ikaw nasa gitna. Meron ba dito? Ikaw laging nasa gitna, ikaw laging nagpapaubaya, ikaw laging naghihimas-himas. Wag na kuya, wag na. Yan si Paul. Pinagtagpo po niya yung Judaism, yung mga Pariseo at Christianity. Nilagyan po niya ng bridge. Hindi niya pinag-away-away. Everybody say bridge. You know, I learned this from my school. If you want to become a bridge for peace, get ready to be trampled upon. Kung gusto mo maging tulay ng ugnayan, ng kaayusan at pagkakasundo-sundo, maghanda ka kasi minsan aapakan ka at maaapakan ka. Amen? That's what Apostle Paul experienced. Naapakan talaga siya, nasaktan siya, pero kagandahan po doon yung resulta, nagkaroon po ng pagkakaayos-ayos. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Sino dito gusto mo maging tulay? Maapakan ka. Yan palang pakiramdam, Pastor. Kaya pala minsan nasasaktan ako. Nasasaktan ka. Bakit? May mga kirot at sakit na inaayos ang Diyos sa pahamagitan mo. Kaya purihin ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Ikaw ay tulay. Sabi mo nga, tulay. Pero tulay po na hindi po under budget ng DPWH. Ikaw po ay pinatatag talaga ng ating Panginoon. Amen? Lastly, si John Chrysostom. No. Sabay-sabay natin basa ito. Ready, basa, go. Ganahan nyo naman. Grabe naman. Oh. Ready, go. Put the whole world on one side of the scale, yung timbangan, and you will see, sa lahat ng ginawa ni Paul, impact niya. Maliit lang po siya na tao. Medyo nalalagas na yung buhok, yung mata lumuluwa dahil sa isang sakit. Some say it's the turn of the flesh. Hindi po siya kaaya-aya sa appearance niya. Pero sabi niya, yung kaluluwa lang niya, ilagay lang sa timbangan ng buong mundo. Makikita niyo lahat ng ginawa niya para kay Lord. Mas matimbang, mas mabigat kumpara sa ibang mga tao. Yan yung impact
na pwedeng gawin ng Diyos sa iyo at sa akin kung makakatagpo mo ang Diyos at susunod ka sa Kanya. Amen? Sige nga po, palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So therefore, Paul's encounter with Jesus not just changed him, but through him, it changed the world. Kaya tayo may Kristyanismo ngayon. Of course, it's Jesus, yung kanyang finished work sa cross, pero ang nagpatuloy po ang mga apostol, alam niyo po ba, marami nagsasabi, nahigitan pa ni Apostle Paul yung ginawa ng mga 12 apostles. He is not a member of the 12 apostles, but he is called Apostle Paul. Why? Kasi nga po, marami nagsasabi, tawag sa kanya, super apostle. Lolo Apostle Paul. Kumbaga, ang tawag sa kanya, OG. Vintage, no? Siya yung matindi sa lahat. Alam niyo yung salitang OG, no? Hindi ko na sasabihin kung ano yung sabihin, no? Siya yung pinakamataas sa lahat. Bakit? Ang tindi ng ginawa ng Diyos sa kanya. Sabihin mo nga po, sana all. Pero alam mo, kung ikaw susunod kay Lord, yung ordinaryong ikaw, yung may pangit na nakaraan, o may mga pagkakamaling nagagawa sa kasalukuyan, may matinding gagawin ng Diyos sa iyo. If you would just allow God to encounter you, even in our church, even in our family. I mean, yung impact po ng mamang ito, hindi lang po local, cultural, global, pwede rin mangyari sa buhay mo with just one obedience. Lagi ko itong sinasabi. Alam nyo, may mga nararamdaman na tayo, maging ako man, lagi kong sinasabi, Lord, wag nawa po na magkasakit pa, wag naman po, Lord, na humaba pa nawa yung buhay ko, Lord. Bakit marami pa akong gustong gawin para sa iyo? And we want that kind of prayer na marami pa tayong magagawa para kay Lord. Why? Because Jesus saved us. He loved us. At lagi niya tayong sinasamahan at hindi pinapabayaan. So, paano binabago ng Diyos ang kagaya mo at kagaya ko? At ano pong pwedeng mangyari pag binago tayo ng ating Diyos? From Saul to Paul. No? Siguro meron tayong marka ng ating buhay sa nakaraan o sa kasalukuyan na medyo may pagka-Saul. Pero sabi ng Panginoon, I refuse to accept it. No? I want you to become Paul. Gusto kitang mabago. So ano pong paraan? Number one, God can humbly change you from being a persecutor to preacher. Mula po sa isang manguusig, kaya kang gawin ng Diyos na mangangaral. Mangangaral. Amen? Pero, i-break ka muna ng ating Panginoon. You know, si Apostle Paul, expert, passionate. Passionate siya sa mali. Alam niyo po ba na pwede kang expert at passionate sa mali? Halimbawa, magaling ka at expert ka sa computer, pero mahusay ka mang-hack. Congratulations, expert ka sa hacking. Pogi ka, no? Tingnan mo ang katabi mo, pogi ba yan, no? Pero marami kang pinapaiyak, no? Congratulations, pogi ka sa kalokohan. Wag naman sana. Maganda ka, pero marami kang na-scam. May mababasa tayo dyan, di ba? Of course, hindi tayo, you know. Ang sinasabi ko lang po, be an expert for God's glory. Hindi po sa mali. Ito po si Apostle Paul, expert po, kaya lang po sa mali. Tingnan niyo po yung verse 1. Patuloy yung kanyang pagbabanta. Sa English, breathing out fear. Alam niyo, yung hinga pa lang niya, yung yabag pa lang niya, wala pang social media no? Kinakatakutan na po siya. Bakit? Wala siyang sinisino, kahit bata, patay ka. Pag nalaman kanyang Kristiyano, kahit sumisipol ka lang ng salamat, patay kagad. Nagko-quote ka pa lang ng verse, I can do, patay. Ang hirap maging Christian nung time na yon. Saan ka pupunta? Sa Zion Christian Fellowship. Hindi ka pa nakakatawid dyan. No? Mula po doon sa may Hyundai pa lang, pagtawid mo dito, wala ka na. Bakit? Kasi po ganun po siya katindi. Expert para malaman. He can dissect, he can determine if you're the follower of the way. Yun yung tawag muna sa unang mga Kristiyano. Humingi siya ng mga sulat, permiso, upang dakpin ang mga nasa Jerusalem. Yun yung purpose niya, kaya siya pumunta doon eh. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap ang paligid na nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Kinatagpo siya ng Diyos. You know, hindi ikaw yung author ng buhay mo. Hindi ikaw yung captain ng buhay mo. And I'm saying this now with all concern. No? You can plan. You can plan. But it is God's purpose will always prevail. So plan all you want.
Pero pag hindi ito gusto ng Diyos at nakikita niya, hindi ka lumalakad ayon sa kanyang kagustuhan, sasalungatin at sasalubungin ka ng Panginoon sa isang enkwentro. Hindi ba ako nananakot? Ang sinasabi ko lang po, Jesus will never respect any one of us here, regardless of your position. If He sees that we're walking on the wrong road, He will intervene in our life. Amen? Natumba siya sa lupa, narinig niya ang isang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo. You know, anong ibig sabihin po ng salitang Saulo, Saulo? Double call. Sa biblical hermeneutics, ang tawag po dito, double call, which means when a name is mentioned twice, may emphasis. Gusto po talagang makita ng taong tinatawag na yon, hey, makinig ka. At ang tagal na kitang tinatawag, ang tagal na kitang kinakalabit, hindi ka makuha sa kalabit, makukuha ka ngayon sa bato. Sa talisod. Sa silaw. Why? It's a double call. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Can you imagine? Si Jesus, nagsalita mula sa langit. A resurrected Christ during this time, Acts 9 na kasi ito eh. Sa Acts chapter 1 and 2, nag-resurrect na si, nag-ascend pala, hindi, resurrected and ascended. Umakyat na siya sa langit eh. Iniwan na sa mga disipulo ang Great Commission. Kaya nagpatuloy po sila pa sa pag-share. Mas lalo pa silang naging mainit nung nakilala nila na ang Jesus na kanilang sinasamba, hindi lang namatay, nabuhay muli at buhay magpakailanman. Kaya hindi mapagilan yung Christianity nung time na yun eh. Kahit may Saulo pa. Na terminator, executioner ng mga Christian. Tapos ito po nakakatawa, no? Sabi ni Saulo, sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Bakit po niya tinanong kung sino kayo, Panginoon? Kasi all throughout, akala ni Saulo, ginagawa niya to para kay Lord. Ang tingin kasi niya sa mga Kristyanismo, sa mga born-again Christian, mali kayo. Mali yung paniniwala ninyo. Kaya pagpapatayin ko kayo, bakit? Kalaban kayo sa relihiyon namin eh. Pero inusig po niya, ang mga Kristiyano na to, pinapatay po niya hanggang nakatagpo niya ang Panginoong Jesus at nagsalita si Jesus, bakit mo ako inuusig? Hey, listen, pag inuusig ka pala dahil kay Jesus, hindi ikaw ang inuusig, si Jesus. Huwag kang matakot, huwag kang malungkot, huwag kang mahiya, huwag kang umiyak. Bakit? Hindi ikaw yon, si Jesus yon. And if God is for us, who can be against us? Amen? Sino kayo, Panginoon? Sabi niya, ako, si Jesus, ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. Natulala po siya. Oh, sabi niya, all throughout, I thought I was passionate for you, Lord. Hindi ko alam na I'm on the bad side pala. Ako pala yung kalaban mo, Lord. Sabi ni Lord, yeah. Meron pa akong principle na dapat ituro sa inyo dito eh. We may think that we are on the right way or right path, but it may actually be on the wrong one. We may think that we know the Lord, but we really don't until we encounter Him personally. Sa paglaki po natin sa Kristyanismo, mga laking Sunday school, laking church, nakatabi ang pastor, nakatabi ang mga leader, naging leader. I'm not intimidating you, but please reflect on this now. May kaibigan kang pastor, meron kang kakilala, matagal ka na sa church, but hey, listen. We may be like Apostle Paul or Saul. That all throughout, akala natin, we're for God, we're for Jesus, but actually, we're actually against Jesus. Akala natin kampi tayo. And you know what? Lagi ko itong nare-reflect eh. Lord, yung mga iniisip ko bang plano para sa iyo, para sa church, ito ba'y talagang para sa iyo o para sa akin? Ito ba'y para sa kaluwalhatian mo o para sa pangalan ko? And that makes me an enemy of God kung hindi ako magsisiyasat. You know, kagaya po ng isang driver na confidently nagdadrive ng kanyang sasakyan o nagmumotor sa isang daanan, confidently, hindi mahalaga yung bilis eh. Kahit bilisan mo pa yung pagtakbo, hindi issue dito yung bilis eh. Hindi rin dito issue yung experience mo ng pagdadrive na hindi ka madidisgrasya. Ang issue dito, direksyon. Tama ba yung dinadaanan mo? So it's not an issue of experience, speed, ability to drive. The issue is, are you going on the right way?
Now, think about this now. Ilang taon ka ng Christian? Ilang taon ka na nakakilala kay Lord? Now, reflect. Pag-aralan mo maigi, no? Are you really walking on the right way? Because Apostle Paul, all throughout, he taught, I'm for Jesus, I'm for you, Lord. Sabi ni Lord, inuusig mo ako. Inuusig mo ako, Pablo. In other words, what you are doing, Paul, na sa tingin mo tama, you're actually persecuting the church. You're hindering the progress of God's kingdom. Amen? Pero Lord, pareho lang po kaming zealous eh. Passionate sila. Nagpapakamatay sila para sa gospel. Ako din, magpapakamatay ako Lord para sa iyo. Sabi niya, mali yung passion mo. You know, you can have all the passion you have. But if it's wrong passion, it can destroy other people. Yung lakas na malakas na meron po tayo, pag mali po yung lakas na yan, makakapanira, makakapanakit yan. Yung perang meron ka ngayon, pag sa mali mo nagamit yan, walang silbi yung pera na yan kung hindi mo magagamit yan para kay Lord. Following Jesus will give you a clear direction and destination. Basahin natin itong Proverbs 14 verse 12. There is a way, there is a road, there is a path that seems right to a man, but its end is a way of death. Listen very carefully. This is not just a verse about salvation. It's also a verse about decision making, about priority. Baka mamaya meron tayong pinangahawakan na paniniwala, pananaw, prinsipyo, emosyon, pakiramdam, na sa tingin mo, ito yung tama eh. Sabi ni Lord, sa dulo, anak, pag-aralan mo. Bakit? Baka ang dulo niyan, kapahamakan. It's a way of death. Sa Tagalog, may daang matuwid na sa tingin ng tao ay tama, ngunit sa kamatayan ang dulo neto. Ang kagandahan po ng encounter with the Lord is it reroute you back to the right path. That's why you need a fresh encounter with the Lord Jesus Christ. Hindi po pwedeng, alam ko na po yan, pastor eh. Yun yung problema. Alam mo na, pero actually, hindi mo alam. Alam mo, sakit po yan eh. Acne. Alam niyo sabihin na acne? Alam ko na yan. Makati yan. Acne. We need a fresh encounter. Daily, weekly, yearly. And you must crave for it, Lord. Kailan ba ko huling humanga sa'yo? Kailan ba ko huling umiyak sa'yo? Corny naman, umiyak eh. Why? But if it's for the Lord, hindi masama yun. Kailan ba ko naging excited sa'yo, Lord? Kailan ko ba huling ibinahagi kayo, Panginoon, sa iba? Abay, pag hindi, Lord, am I walking on the right path? Hello? An encounter with Jesus transforms your direction, devotion, and destiny. Ang totoong pagkaka-enkwentro, pagkakapagtapos kay Jesus, nagdudulot ng bagong direksyon, debosyon, at patutunguhan. Nagiging clear sa'yo. I mean, nagpapakapagod ka sa isang bagay, nire-review mo lagi yan. O kung may kumpanya ka, may business ka, di ba? Ito pa rin ba yung goal natin nung sinimulan natin? Ito pa rin ba yung purpose natin? Ito pa rin ba yung vision natin? Along the way kasi nababago yan. Amen? At pag hindi natin na-review, nag-aaral ka pero iba na yung goal mo. Nagtatrabaho ka pero iba na yung goal mo. Biglang ang goal mo, nagiging yung goal na ng iba. Hindi na yung goal mo talaga noon. Hindi na goal ni Lord. Amen. Ang sabi po ng professor ko sa seminary, sa Phibias, every heart without Christ must be evangelized. Every heart with Christ must be an evangelist. Ikaw ba nagiging mangangaral? Hindi ko sinasabing maging pastor eh. Nagiging mangangaral. Alam niyo, magaling tayong mangaral, di ba? Lalo na pag di natin problema. Halika dito. Ganito yun. Ikaw kasi, di ba? Subukan mo pag ikaw problema. Nasasaktan ka pag pinapangaralan ka. Wag mo na, sensitive ako sis eh. Bro, wag mo naman ganyan, di ba? I'm hurting eh. Pero magaling tayong mangaral eh. Pero why not maging magaling tayong mangaral para kay Lord? Imbis na mang-usig. Amen? May paraan tayo pa, bakit tayo nakakapang-usig, no? Let's look at this picture, no? This is Jeffrey Makal. From transgender, he was transformed to becoming a preacher, an ambassador of Christ, sharing the gospel. Alam niyo kung paano siya nagbago? All throughout his life, naniwala siya na siya po ay babae kahit lalaki siya. Hindi lang siya nag-cross-dress. Nandun na po siya sa road na magpapa-sex change na po siya, no? We're not bashing, we're respecting the LGBT, but we're not into the practices. Yun lang pong punto ko para dito, no? Along the way,
Narinig po niya sa kanyang bahay, may nagbabible study doon sa likod nila. You know, ang prayer po niya sabi, Lord, tinawag ko yung pangalan mo. I called out to you, Lord, and asked, kailan kaya ako mabubuhay para sa'yo? When will I live for you? I've seen real people live for you. Not just going to church, they have this real relationship with you and they have that peace and joy. Ibig sabihin po, naramdaman talaga niya yung kaibahan ng totoong naka-encounter si Lord kaysa doon sa akala lang nila, kilala nila ang ating Panginoon. And I tell you, kung meron kang fresh encounter kay Lord, gagamitin ka ni Lord para yung buhay mo'y mangaral sa buhay ng iba. Naalala niyo po yung sinabi ni Bishop John Aberluklukan? Tayo yung Biblia na binabasa ng iba pag lumalabas tayo sa simbahan. Ang buhay po natin ay bukas na Biblia na binabasa nila. And I wonder kung nakakabasa ba talaga sila ng tama sa buhay po natin. If you knew God where has rescued me from, you would understand why I praise and serve Him this way. Parang ganito po sinasabi ng Apostle Paul, kung alam nyo lang kung sino ako dati at saan ako hinugot ng Diyos, may intindihan nyo bakit ganito ako maglingkod at magpuri sa ating buhay na Panginoon. Dati tayong manguusig, pero ginawa tayong Diyos na mahangaral. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na baguhin po tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 2, God can help you change from religion to relationship. Saul knew the scripture, but he doesn't know the Savior. He was faithful to religion, but he's very far away from a relationship with the Lord Jesus Christ. Malayong-malayo po siya. Kaya nga pong tanong niya, who are you, Lord? You know, yung tanong na yan, pwede rin nating tanongin yan ngayong umaga na to eh. Who are you, Lord? Why? Because the question, who are you, Lord, is the beginning of a true relationship with God. Huwag kang matakot na tanongin yan. Hindi ka man si Apostle Pablo na binulag, inengkwentro sa Damascus, we can ask that question honestly. Lord, sino ka ba? Magpakilala ka po sa akin, Lord. Kasi along the way, parang nagiging blurry ang pagkakilala ko sa iyo. Mga kapatid, sincero si Apostle Pablo, ang sincero si Saulo sa kanyang mga ginagawa bilang manguusig. Sincere po siya. But you know, you can be sincere and still sincerely wrong. You can be sincere, but still, you're sincerely wrong. At tinagalog ko po yan. Maaring taos-puso ang iyong paniniwala, pero hindi ibig sabihin na ikaw ay tama. Ikaw ay tama, hindi tama ka. Ikaw ay tama. No? Pwedeng tama ka. No? Halimbawa, ano bang pwede ko magamit na illustration dito? No? Nung ako po ay bagong graduate sa seminary, pinapakuha po kami ng lisensya, sumakay po kami ng LRT. Somewhere yata sa, kung hindi po Abad Santos ba yun, meron po kaming kinuhaan LTO po doon. Sa gutom po, kahahaba ng pila, di ba? Nagpaka-aircon sila, yung mga nagbabayad ng buwis, nandun sa mainit, sa pugon. Sa hilo namin, kung saan kami sumikot, sumakay na kami papabalik na pamonumento. Talagang wala nang usapan. Alam niyo yung galit-galit na, gutom na. Sabi namin, konti na lang, malapit na lang, ilang station na lang, no? Babalik na tayo doon. Pagtingin po namin, bigla ho namin napansin, no, nakalagay doon, 2 baklaran. Sabi ko, lagot, papalayo na pala tayo. Hindi pala papalapit eh, but we are sincere. Nung sumakay kami, wala kami kaalam-alam, doon pala kami sa kabila sumakay, natawid. Inikot-ikot kami ng tricycle eh, para lang yung pambayad medyo lumaki-laki ng konti. Namali po kami ng sakay. Yung isang kaibigan ko, bumili kami ng cookies. Umupo kami sa isang upuan. Pagkatapos po, nagulat po siya dahil yung cookies po niya kinakain ng iba. Nagalit po siya. Pagtayo po namin, sakala po niya nalaman nung sumakay po kami ng California bus. Naabutan niyo po ba yung California bus? Yellow. Nandun pa pala yung cookies niya. He was sincere sa kanyang pagre-rebuke doon sa kumukuha. Wala siyang kalam-alam. Nanghihingi lang pala talaga siya. At binigyan naman siya ng cookies. Bakit hindi sapat ang sinseridad? Because sincerity is not the measure of truth. Truth can only be found in Jesus. Because He is the way,
the truth, and the life. Pwede ka maging sincero sa pinaniniwalaan, natutunan o nabasa mo, pero hindi ibig sabihin nun, yun yung totoo. Dahil ang totoo ay walang iba kundi si Hesu Kristo. Kaya binalik po si Pablo sa kanyang tamang daanan. Ang tawag ko po doon ay GPS ni Lord, God's positioning system. Saul followed the wrong spiritual GPS, his tradition, religion, and self-righteousness. So, until Jesus recalibrated and rerouted his route toward the truth and grace. Sabi niya, mali yung daan mo. Balik ka. Ayusin natin ito. Binulag mo na siya ng konti. From religion to relationship. And lastly, God can hand you a change from pride to purpose. From pride to purpose. No? Ano po nangyari po kay Apostle Paul? Binulag, at pagkabulag po, pinakiusapan ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain, si Ananias. Hindi ito yung Ananias na may asawang Sapira. Si Ananias ang disciple. Lapitan mo siya, abutin mo siya. Through discipleship, turuan mo siya. Sabi po niya, nakakatakot, mamamatay tao to, di gawin mo kasi may plano ako sa tao na yan. At ginabayan, inakay po ni Ananias si Pablo na parang bata sa kamay. Okay. Ano man ang sitwasyon mo ngayong umaga na to, ngayong araw na to, laging kakatagpuin ka ni Lord sa tatlong moment na to. Number 1, in your prideful moment, God will encounter you. Yung panahon po na okay ka, matindi, everything is doing right, may pera ka, may sweldo, may inaasahan, may magandang resulta, may magandang kita. In your prideful moment, God will confront you. And that's what happened to Apostle Paul. Everything is doing right. Sa school, sa lahat, no? Bakit, Pastor? Because in your prideful moment, dadalhin ka ni Lord sa tinatawag nating humbling moment. Have you ever experienced that? Wala ka nang maipagmalaki. Wala ka nang maipagmataas. Wala kang mukhang maipakita sa iba. But that's okay. Why? You start to realize that God is breaking you and preparing you for something. Yung feeling na parang ayaw mo nang lumabas. Wala ka nang mukhang maipakita sa iba. Yun si Paul eh. Can you imagine po, no? Bulagin ka, akayin ka sa kamay. Siya nga yung leader eh. Siya nga yung nagtuturo, dito tayo pupunta. Ito yung papatayin natin. This time, God humiliated Apostle Paul. Lagi nating makikita yung ganda ng plano ng Diyos sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Binababa niya tayo. May trabaho ka biglang nawala. May inaasahan kang promotion, hindi nangyari. May inaasahan kang darating, hindi tinupad yung usapan nyo. Gusto mong magalit until you realize, hindi galit dapat ang lumabas sa'yo, kundi humility. And you start to realize, Lord, this is not about that person breaking his promises. This is about my heart. You're breaking me, Lord. May tinuturo ka. Amen? Kala mo, ang ganda-ganda mo, sinabihan ka, di ka maganda. Kala mo ikaw si Alden, pagtingin nila, hindi ka si Alden eh, kabaliktaran. Alam niyo kung bakit? From your prideful moment to humbling moment, just like Apostle Paul, God will raise you up papunta sa tinatawag nating shining moment. Itataas ka ng Diyos. Hindi pang matagalan ang mga kahirapan, ang kahinaan, ang kawalan. Dadalhin ka ng Diyos para i-restore ka. Pero hindi lang para ipagmalaki, ipagmayabang mo, pagpapalang natanggap mo, kundi para ipamalita mo that in your humbling moment, nakilala mo ang Diyos, nakita mo rin kung sino ka, at naintindihan mo kung bakit mo pinagdaanan ng mga bagay na yon. Ngayon, tinataas ka na ni Lord, hindi para sa iyo, para sa kanyang dakilang pangalan. Amen? Let's look at this picture. When life knocks you down, get up. Turn to God. And when life puts you in a high position, kneel down and give the glory to God alone sa buhay po natin. Palakpakan natin ang ating Diyos. Akala ni Apostle Paul, ito na yung last. Akala niya, yun na yung time ni Lord. Lord, dinidisiplina mo ba ako? Wala nang, akala ni Apostle Paul, yun na yung katapusan, sabi ni Lord, hindi matatapos sa humbling moment. May plano akong maganda sa bawat isa sa atin. Sa business, sa work, sa relationship, sa family, if you're experiencing that you're being humbled, we are being humbled by the Lord. Huwag po tayong malungkot. Learn from it. Seek God. Ask for an encounter from Him. Dahil pag ginawa po natin yan, makikita po natin, hindi yan yung katapusan. May panahon na iaangat din tayo ng Panginoon
para magbigay tayo ng kaluwalhatian sa kanyang dakilang pangalan. Before God can use us greatly, He must first humble us deeply. Bago tayo gamitin ng Diyos na matindi, lagi po dadalhin tayo ng Diyos sa mga pinakamababang bahagi ng buhay natin. Amen? Kasi nga sabi sa Bible, God opposes the proud, but He gives grace to the humble. Saka ang pride, hindi kay Lord yan, kay Satan yan. Ayaw ni Lord ng pride. Gusto lagi ni Lord ng humility. Kaya napansin niyo po, even in our highest moment, lowest moment, lagi tayong tinuturuan ni Lord ng humility. Bakit? Dito tayo mas nagiging kawangis ni Kristo. Amen? Sige nga po, lahat ng gusto magbigay ng papuri kay Lord, pumalakpak ng malakas. At sabihin, to God be the glory. Sola Deo, di ba? An encounter with God will give you the right vision, values, voice, vitality, and vows. Nangako po si Apostle Paul, mula ngayon Lord, mabubuhay na ako para sa iyo. Amazingly, ang nangyari kay Apostle Paul, nabulag po siya. Pero nung siya po ay na-disciple, binago ng ating Panginoon, may nangahulog na parang kaliskis ng isda sa kanyang mata. Ano kaya yun? No? Scales. Yun yung bumulag sa kanya eh. Pero nung siya po'y nagbago, nagsisi sa ating Panginoon, iniwan ang dating nakagawian, siya po ay binigyan ng Diyos ng bagong mata, bagong pangitain. Kaya nagawa niya yung mga to, yung missionary journey, writing of the epistles, planting churches, the Solas, and the Magna Carta of Christian Liberty. No? Si R.C. Simmons may sinabi, you may have left Egypt. Egypt represents old life, slavery, and sin. Alam natin yung Egypt, di ba, sa Exodus, no? The place that represents sin and slavery. But the question is, what if Egypt is still living in you? Very dangerous. O pwede ho yun, nagpapatuloy. Akala natin, iniwan na natin yung lumang buhay. Ayoko na dyan, Lord. Pero paano kung nakaalis ka na lang sa maling lugar, pero paano kung yung lugar na yon at yung kultura na yon, nasa puso mo na pala at daladala mo na? That's the danger. Sa pagpapatuloy, sabi po niya, deliverance will get you out of Egypt, but discipleship will get Egypt out of you. Tatanggalin niya yung mga tangan-tangan mo pa rin na mali, na hindi mo na dapat dinadala. And that's what happened to Apostle Paul. Through Ananias, through discipleship, 2 years siya nag-stay doon. Tinuruan, hinambol siya ng Panginoon, at inalis ng Diyos sa kanya ang mga maling pananaw, maling katuruan, maling pag-uugali na hindi na dapat binibitbit. Ano pong naging tugon ni Apostle Paul dito? Ito yung tema ng ating katatapos lang na conference. Walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang aking tungkulin matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Jesus. Ano daw po iyon? Ang ipahayag ang magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa Kanya. Dati po nung hindi pa niya na-encounter si Lord, Saulo pa lang siya. It's all about Him. Pero nung na-encounter niya na si Lord, it's all about Him. It's all about Jesus na. Madaling malaman kung na-encounter mo si Lord. Hindi siya tungkol sa iyo. Tungkol ito sa Kanya lagi. Amen? Sabi ni Charles Spurgeon, narinig na ng Diyos na matagal ng iyong panalangin. Kailan kaya niya maririnig ang iyong pagpapahayag patungkol sa Kanyang kabutihan sa ibang mga tao? When you pray, God already heard it. Pero when will the Lord hear your proclamation and praises? Pag may kausap ka, sa susunod, bukas, pag meron kang kabanding, no? Ano madalas na lang naririnig sa'yo? Ito yung wish ko, ito yung prayer ko, sana, no? Pero kailan kaya nila maririnig yung patotoo mo? Kung paano ka binago, paano mo nakilala ang Diyos, paano mo nalalagpasan yung hamon na to, kasi nakikita mong kadakilaan at katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Mga kapatid, nung binigay po ni Apostle Paul lahat ng mga to, kaya reading Philippians chapter 3, basahin niyo po yon. I considered everything as trash, garbage. Lahat ng to, pangalan, title, position, basura na lang to. Hindi yung basurang dinadala sa mga politicians, milyon kasi yun . Ito, basura na ang tingin niya dito lahat . So that I may gain Christ. Basahin niyo po yung Philippians 3. Magkakaugnay po yung mga sinasabi ng Apostle Paul . Nung sinuko niya to, nalugi ba si Apostle Paul? Ito, may tanong ako. Nung sinuko mo yung buhay mo kay Lord, hindi ka nakakapunta sa mga dati na
hindi ka na nakakasama sa mga gala o lakad ng iba mong kasama, nalugi ka ba? Come on, tell me. Medyo nalulungkot kayo Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, Sabado nasa church ako. Sunday nasa church din ako. Kailan kaya ako makakagala? Gumala ka. Magpaalam ka lang. Hindi naman lagi. Okay lang yon. Amen? Pero ang issue at ang tanong dito, nalugi ka ba? Alam niyo ba ako kung hindi ako nagpastor? Artista na dapat ako Abay, mapalad kayo. Hindi, joke lang. Seaman dapat ako Kaya pag nakikita kami mga kaklase ko, may kotse na siya, may ganito. Sabi ko, Lord, ano kaya? Pero tinatanong ko sa sarili ko, ano ba yung nawala sa akin nung binigay ko yung buhay ko kay Lord? Reflecting on the life of Apostle Paul. Come on. Amen? Pag nag-church kayo ngayon dito, sinasabi niyo, Pastor, tagal mag-speak Meron na sana akong nagawa dito Sige, pwede ka na umalis dahan-dahan. Nalugi ka ba? Mag-stay ka mamaya. A-attend ka ng second service. Kung babalik ka pa, tutulong ka maglilinis, mag-a-usher. Ba't di ka bumabalik? Inisip mo, nalulugi ka Meron bang nalulugi pag binibigay mo ito para kay Lord? Ibig sabihin, kami lang yung mga mukhang lugi. Hindi tayo nalulugi. Because you can never lose what you have offered to Christ. And I'm saying this now, na hindi po may halong pambobola. Come on. Kung alam mong ito yung Diyos na nagligtas sa'yo, nagbago sa'yo, nagpapatawad sa'yo lagi, yung nilalapitan mo, pag hirap na hirap ka magsalita, lalapit ka lang, iiyak ka lang sa Kanya, tapos biglang kakatagbuin ka niya. Kung alam mo, ito yung tumutubos sa'yo lagi, linggo-linggo, buwan-buwan, araw-araw. Nalulugi ka ba sa Kanya? Hindi po. Kung ito yung Diyos na nagbigay ng buhay sa'yo sa krus at nagligtas sa'yo, hindi ka nalulugi pag binibigay mo ito para sa Kanya. Amen? But the question is, kailan mo ibibigay yung para sa Kanya? Andun ka pa rin ba sa time na nagkukwenta ka kung ano lang yung commitment na pwede mong ibigay sa Kanya? So as I close, how God can change a person from persecutor to preacher, from religion to relationship, from pride to purpose. That's how God changed Saul of Tarsus, and He turned him to become the great Apostle Paul. But the challenge is, have you truly encountered Jesus? Has your vision, values, and voice changed because of Him? Nagbago ba yung pananalita mo, kwento ng buhay mo, at pangitain mo at pagnanaw mo araw-araw? Mga kapatid, gusto kong basahin sa inyo yung tula na ito ni Joby Soriano. Bakit ako? Meron ba kayong anak na gano'n pag inutusan mo? Bakit ako? Hindi si kuya. So ito yung kanta nyo para sa inyo to. Yung mga panganay na laging inuutusan, bakit ako? Hindi, joke lang po. Ito po yung tulaan nating lahat na tinawag, pinili, minahal ng ating Panginoon. Sabi niya, narinig ko ang tinig niyang banayad, tahimik. Ginising ang puso kong pumilit, manindig. Alam kong buhay ko'y babalik ta rin, ngunit pinagpala niya, binago rin. Sa oras ng takot at pangamba sa puso, tinawag niya ang mahina at mahiyaing nilalang upang ipakitang kapangyarihan niya ay walang hanggan. Ang kanyang espiritu ang gabay sa isip at gawa. Kanyang presensya ay kapayapaan sa bawat sandali at pangangailangan ko nga. Kapag ako'y nagdududa sa kanyang ipinapagawa, tiwala ko'y sa kanya, sa Diyos na nagdadala. Tayo'y magtiyaga, hindi ito para lang sa dangal, kundi para sa kalulhatian ng ating Panginoon na mahal. Ang tunay na tagumpay ay hindi palakpak ng tao, kundi ang katapatan sa dakilang layunin ng Diyos na totoo. Bakit ako? Ako'y hindi karapat-dapat. Subalit pinili mo pa rin upang maglingkod, umibig, at sundin ang iyong dakilang layunin. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Sa pangalan ng ating Panginoon, may kaligtasan. Subalit sa pangalan ng ating Panginoon, may pagpapahalaga na sa kabila ng ating kapalpakan kagaya ni Apostol Pablo, pinili niya tayo. Tinawag niya tayo. Binago niya tayo.
Let's close our eyes. And as we pray, aawit po tayo ng response sa ating Panginoon. Can we just lift our hands if you're saying right now, Lord, I want to offer you my life today. I want to have a fresh encounter with the Lord Jesus Christ. Like Saul of Tarsus, Lord, baguhin mo ako, gawin mo po akong Pablo. Pablo na naglilingkod, sumusunod, nagpapasakop para sa iyo. Lift your hands if you have that desire, if you have that longing, Lord, change me from religion to relationship. From pride to purpose. Gamitin mo ako, Panginoon. Habang nakataas ang iyong kamay, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa hamon. Salamat that as we conclude this series, Encounters with Jesus, we're praying, Panginoon, na makita namin ang aming mga sarili na nagbubulay-bulay, nagninilay-nilay. Kami man, Lord, ay nangangailangan ng isang pakikipagtagpo. Kami po'y nananalangin, umaasa, nananabik na kami po'y inyong katagpuin, kausapin. Kami nag-aantay ng isang enkwentro, Panginoon, kasama kayo. Enkwentro makakapagpabago sa aming mga buhay. Enkwentro, Lord, na magbabalik ng tunay na saysay at layunin sa aming mga buhay. Lord, sa iyong pangalan kami naligtas. Sa iyong pangalan kami ipinatawad. At sa inyo ring pangalan kami maglilingkod at mabubuhay sa iyong pagkatawag sa amin. At kagaya ni Apostle Pablo, mahirap man, dalangin namin, Lord, masabi po namin na wala nang halaga ang buhay ko ngayon. Ang tanging hangarin ko lang ay maipahayag at maipalaganap ang kagandahan at kabutihang loob ng aming Panginoon sa pamagitan ng kanyang mabuting balita. I do not count my life worthy, but my only goal is to finish the race, to finish the task that God has appointed me until the coming of our Lord Jesus Christ. Lord, use us mightily. Hindi kami karapat-dapat, Lord. Sino ba kami, Lord? Na habang kami po'y nakatayo ngayon, nakaupo, as we reflect kung sino kami, paano nyo kami natagpuan, paano nyo kami pinago, paano nyo kami pinalakas, pinagpala, sa kung sino at kung anong meron kami ngayon, Lord. Nothing but gratitude at pasasalamat ang aming masasambit sa inyo, Panginoon. Lord, you're not just a religion that we go to. You're not, Lord, a book that we read. You're more than a song. You are Jesus, the name above all names. You are Jesus who can revive a dying heart, a discouraged heart, a weary heart. You are Jesus who can use us once again. Kayo ang pangalan na nakakapagpabago ng buhay. Kayo ang dahilan ba't kami humihinga ngayon. In Him, we live and have our being. So we give our life to you, Lord. In Jesus' name we pray. And all the people of God say, Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Come on, let's sing this song. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangamba. Ikaw ay anak ng Diyos. Kung siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangangamba. Ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap
pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. At siya ay tinanggap natin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay